Yo, what's up mga ka-Prime? Welcome to another video. Mga ka-Prime, akala nila tapos na. Akala nila lumipas na ang panahon ni Terence Romeo or ni The Bro. Matagal siyang nawala sa spotlight, matagal na hindi pinag-uusapan, at para sa marami, parang pinatunayan na siyang kinalimutan ng basketball world. Pero ngayong January, sa isang international stage sa Dubai Invitational, may isang mensahe si Terence Romeo para sa lahat na nagdududa. Hindi ako natapos, hindi lang ako nakita. Kung gusto mo sa mga ganito content, mag-iwan ng like, share at subscribe, at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga balita na katulad na to. Tara, himayin na natin. Ang talentong hindi kayang burahin. Bakit kahit ilang taon siyang wala sa eksena, bakit kapag binanggit ang pangalang Terence Romeo, may bigat pa rin? Simple lang ang sagot, wala siyang katulad. Elite ball handling na kayang sirain kahit pinakadisiplinadong depensa, natural scorer na hindi natitinag sa big moment, street ball swagger na may kasamang fundamentals, player na kayang baguhin ng energy ng buong arena sa isang play. Hindi lahat ng scorer ganito, at hindi lahat ng ganitong klaseng talento pinagkakatiwalaan ng sistema. Mga pagsubok niya, may injuries, rule at pagkalimot. Dumaan si Romeo sa injuries. Dumaan siya sa mga panahong tahimik ang pangalan niya. Maraming nagsabi, tapos na si Romeo, hindi na bagay sa modern basketball, may mas bata na. Unting-unting nawala ang tiwala, unting-unting lumiit ang role, at sa mata ng iba, parang hindi na siya kailangan. Pero kung may isang bagay na hindi nawala kay Terence Romeo, yun ang instinct ng isang scorer at pride ng isang tunay na baller. Hindi lang basta tournament ito. Ngayon malinaw ito ang Dubai Invitational, hindi exhibition. Ito ay international stage na puno ng physical defender, foreign scorer, structured system at high intensity basketball. At dito naging delikado si Terence Romeo, kasi si Romeo hindi lang naglalaro para sa stats, naglalaro siya para magpaalala kung sino talaga siya. At para sa kanya, ang Dubai ay audition, vision booster, statement performance, isang pagkakataon para sabihin nandito pa rin ako at kaya ko pa. Kung aabangan nyo si Terence Romeo sa Dubai, aasahan nyo ito: trademark step back jumpers, fearless drivers kahit may contact, ball handling na sisira ng depensa, at confidence na hindi mo matuturo. Pinaghirapan at pinagdaanan yan. Higit pa sa highlights, ito ay laban sa respeto. Real talk, sinayang ba si Terence Romeo? Real talk lang to mga ka-Prime. Sinayang ba talaga si Terence? Marami ang nagsasabing oo, dahil bihira ang ganitong klaseng talento. Pero ang kaibahan ni Romeo, hindi siya nagreklamo, hindi siya umiiyak sa interviews, sa court siya gumagante. Kung akala ninyo tapos na ang kwento ni Terence Romeo, nagkakamali kayo. Ito ay hindi ending, ito ay restart, comeback at redemption. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga ka-Prime, sa tingin nyo magiging successful bang Romeo Redemption sa Dubai Invitational? Comment Romeo Redemption kung naniniwala kayo. Like, share at subscribe para sa mas marami pang basketball comeback stories. See you sa next video.